budget sa nakalapit na ang budget season mo ay nasa Congress na bill. At yan na naging issue na naman yung aming papapakit ng agency. So, hinarapat namin na gawin ito. Bubon, yes. Maris Sumali po from GMA Integrated News. Sir, I understand that there is already a committee report with regards to it, but just for the record, can you state to us or enumerate to us ano po itong tinutukoy nyo na umabot na sa sukdulan at hindi nyo na masikmura na mga ginagawa ng chairman for you to call for his resignation? And also, yung mga gawain po ba na ito ay directly nakaka-affect na sa mga senior citizens in general sa Pilipinas para kayo ay manawagan na siya'y magbiting na sa pwesto? Thank you. Napakaganda ng katanungan na yan, no? Yes, all of this has been in writing already with Congress and with the Office of the President and in the Ombudsman. And as I said, we have given you a copy of our manifesto where everything is detailed there. However, let me just follow it through kasi ako po yung pinakabagong commissioner. I am the youngest. Oda is the oldest. Of course, but she doesn't look old. But I am also the newest member of the commission, having been appointed only October 3 of last year. So ako po yung pinaka-fresh set of eyes to be able to see in an objective manner what is happening because when the committee hearing came out, I was still not there. However, if you are talking about ano ba ang mga nangyayari ngayon na sa palagay namin ay dapat nang matigilan at ito ay makaka-apekto. Una po, very, very glaring is actually on our finances. So mapapansin po natin, him being the chair, na sa kanya po yan ang pamamalakad ng opisina namin. So meaning to say, yung mga tao natin na nandun sa Finance Division, sa ating mga General Services Division, under directly sa chair natin, kasama ang sa HR. So we have seen, based on our special meeting last week, ito yung dinala ko sa kanya kanina, coming from an NBAC, calling for him to step down. Primarily because, number one, when we talk about finances, there is clear indicators that we are on a deficit spending. Pangalawa, there is misappropriation of funds. Ibig pong sabihin, yung pondo na nakalaan para sa particular na mga dapat na i-release sa amin ay napupunta sa ibang bagay. For example, hindi naman siya dapat pang sweldo or pang sahod. Sa kadahilanan ng kulang ang aming pera para isahod sa aming mga tao, yung pera po na pondo para sa ibang bagay, for example, accounts payable, napupunta po sa ating personnel salary. So, hindi po dapat gano'n. Kaya naaantala yung mga programa na dapat namin ibaba sa aming mga cluster regions para ito ay maka-benefit sa ating mga older adults. Number 3, transactions that are not transparent. As a matter of fact, Commissioner Oda will show you a document wherein hindi nagtugma kung ano yung pinakita sa amin, ibinigay sa amin, at kung ano yung katotohanan na presyo. So, yung ating accounts payable na unpaid ay nandiyan pa rin. Kumbaga nababawasan, pero meron pa rin lalong-lalo na ang kinasasama na loob ko, particularly myself, is the fact that yung mga ginagastos ng ating mga tao sa ibaba to be able to perform their duties and responsibilities, dumudukot sa sariling bulsa nila yan eh. Sila muna ang magbibigay, magbabayad kasi wala pa tayong pondo. Pero you will be sad to know that the reimbursement in our office is very, very long. Some of them has taken it 6 months. Meron pa mga isang taon na hindi pa nare-reimburse. And that's against the law. Kasi services rendered by our people should actually be given back to them in a timely manner. And it is the chairman who is supposed to approve Yes. the reimbursement? Yes, kasi under sa kanya ang mga division heads na yan. Meaning to say, all reports go through his office. He's conducting meetings with his team. You know, as captain of the ship, ikaw yun eh. So, ikaw yung magbibigay ng mando sa mga tao mo. Ano yung dapat priority? Ano yung dapat gawin? Kung ito ay dapat i-correct, we need to correct that. And it has been going on how many months?